Sa ating lahat and happy Thursday. Bagaman maulan ang ating weather ngayon, atin pa rin ipagpapatuloy ang ating ministry. Sa muli, ito ang Youth Prayer Ministry, Central Palawan F District, lead by Adventist Youth of Jacana SDA Church. Bago po namin ipakilala ang aming mga sarili, sa muli ay inaanyayahan ko kayong i-like ang aming page sa Facebook at gayon din naman sa YouTube. Sa YouTube channel, don't forget to hit the notification bell para ma-notify kayo kapag nag-upload at nagla-live kami. My name is Friendly Baslan. My name is Rizal Baslan. Ako naman po si Brother Samuel Tupas. At ako naman po si Brother John Paul Mapili. At ako naman po si Sister Judith Baslan. So sa muli, inaanyayahan ko po kayong i-share at i-like ang aming video sa parehong Facebook at YouTube channel. Ang pangalan po ng ating page sa Facebook ay Bukal ng Buhay SDA Facebook page. So yun lamang po. Tayo po ay ngayon pa ipapangunahan ni Sister Judith Baslan sa ating pag-aawitan at pagsisimula. Yan, para po sa ating unang pag-aawitan, tayo pong lahat ay umawit ng For God so loved the world na matatagpuan sa John 3:16. For God so loved the world. Sing. For God so loved the world, He gave His only Son, who died in Calvary, from sin to set Him free. From day He's coming back, what glory that will be. Wonderful His love to me. Para po sa ating pangalawang pag-aawitan, let's all sing Seek Ye First. Seek ye first, sing. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Para po sa ating pagsisimula, tayo pong lahat ay awitin ng Turn Your Eyes Upon Jesus. Turn your eyes, sing. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things on earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Para po sa ating opening prayer, tayo po ay manikluhod. Panginoong dakila at makapangyarihan po kayo sa lahat na ang tahanan na sa kataas-taasan ng mga langit. Panginoon, patuloy po namin kayong pinupuri at pinasalamatan. Sa araw pong ito na patuloy niyo pong pinagkakalob sa amin na kami po ay nakarating dito sa inyo pong bahay sambahan upang amin pong gawin ang aming programa sa gabi pong ito. Nawa po amin pong iniling na gabayan niyo po ang bawat isa sa amin pagkaluban po ng pagkaunawa ng sa gayon ay amin din pong ma-share ang amin pong natutunan sa amin pong nabasang talata. At gayon din po, kami din po nagpapasalamat sa mga biyaya na patuloy po naming natatamasa. At ito lang po aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen.
So, ayan. Last night ating binasa ang Matthew chapter 20. Ngayong gabi naman ating talakayin. At sabay-sabay tayong magbasa ng ating mga Biblia, ng mga banal na Biblia na makikita sa Matthew 21. Sisimulan sa pagbasa ni Sister Rizel Baslan. Matthew chapter 21 verse 1, nang papalapit na sila sa Jerusalem at makarating sa Bethphage, sa bundok ng mga olibo, nagsugo si Jesus ng 2 alagad, na sinasabi sa kanila, pumunta kayo sa kasunod na nayon at kaagad ninyong matatagpuan ng isang babaeng asno na nakatali na may kasamang isang batang asno. Kalagan ninyo sila at dalhin ninyo sa akin. Verse 3, kung ang sinuman ay magsabi ng anuman sa inyo ay sasabihin ninyo, kailangan sila ng Panginoon at kaagad niyang ipapadala sila. Verse 4, at nangyari ito upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, verse 5, sabihin ninyo sa anak na babae ng Sion, tingnan mo ang iyong hari ay dumarating sa iyo, mapagkumbaba at nakasakay sa isang asno, at sa isang batong asno na anak ng babaeng asno. Verse 6, pumunta nga ang mga alagad at ginawang ayon sa pinag-utos ni Jesus sa kanila. Verse 7, dinala nila ang asno at ang batang asno at iniligay nila sa ibabaw ng mga ito ang kanilang mga balabal at inupuan niya ang mga ito. Verse 8, ang nakararami sa mga tao ay naglatag ng kanilang mga balabal sa daan at ang iba'y pumutol ng mga sanga ng mga punong kahoy at inilatag ang mga ito sa daan. Verse 9, at ang mga napakaraming taong nasa unahan niya at ang mga sumunod sa kanya ay nagsisigawan na nagsasabi, Hosana na anak ni David. Mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, Hosana sa kataas-taasan. Verse 10, nang pumasok siya sa Jerusalem, ang buong lungsod ay nagkagulo at nagsasabi, sino ba ito? 11, at sinabi ng maraming tao, ito ang propetang si Jesus na taga Nazaret ng Galilea. 12, pumasok si Jesus sa templo at itinaboy niya ang lahat na nagtitinda at namimili sa templo at ibinaligtad niya ang mga mesa ng mga mamamalit na salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng mga kalapate. Verse 13, sinabi niya sa kanila, nagsusulat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalangginan. Ngunit ginagawa ninyo itong yungib ng mga magnanakaw. Verse 14, ang mga bulag at ang mga pilay ay lumapit sa kanya sa templo at sila'y kanyang pinagaling. Ngunit nang makita ng mga punong pari at mga eskreba ang mga kahanghangang bagay na kanyang ginawa at ang mga batang sumisigaw sa templo at nagsasabi, Hosana sa anak ni David, at nagalit sila. Verse 16, kaya't sinabi nila sa kanya, naririnig mo ba ang mga sinasabi ng mga ito? At sinabi sa kanila ni Jesus, oo, hindi ba ninyo kailanman nabasa mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay naghanda ka ng papuri para sa iyong sarili? Verse 17, sila'y kanyang iniwan at lumabas sa lungsod patungong Bitanya at doon siya nagpalipas ng gabi. Verse 18, kinaumagahan, nang bumalik na siya sa lungsod, ay nagutom siya. Verse 19, at nakakita siya ng isang puno ng igos sa tabi ng daan. Ito ay kanyang nilapitan at walang natagpo ang anuman doon, maliban sa mga dahon lamang. Sinabi niya rito, kailan may hindi ka na muling magkakaroon ng bunga, at natuyo kaagad ang puno ng igos. Verse 20, at nang makita ito ng mga alagad ay nagtaka sila, na nagsasabi, paanong natuyo kaagad ang puno ng igos? 21, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y may pananampalataya at hindi nag-aalinlangan, hindi lamang ninyo nagawa sa puno ng igos, kundi kahit sabihin ninyo sa bundok na ito, maalis ka at mapatapon sa dagat,
ito ay mangyayari. Sa pagpapatuloy, verse 22, at anumang bagay na inyong hingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Verse 23, pagpasok niya sa templo, lumapit sa kanya ang mga punong pari at ang matatanda ng bayan habang siya ay nagtuturo at sinabi nila, sa anong otoridad mo ginagawa ang mga bagay na ito? At sino ang nagbigay sa iyo ng otoridad na ito? Verse 24, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, tatanungin ko rin kayo ng isang tanong, at kung sasabihin ninyo sa akin, ang sagot ay sasabihin ko naman sa inyo kung sa anong otoridad ginagawa ko ang mga bagay na ito. 25. Ang bautismo ni Juan, saan ba ito nagmula? Mula ba sa langit o mula sa mga tao? At nagtalo sila sa isa't isa na nagsasabi, kung sasabihin natin mula sa langit, sasabihin niya sa atin, bakit nga hindi ninyo siya pinaniniwalaan? Ngunit kung sasabihin natin mula sa mga tao, natatakot tayo sa napakaraming tao sapagkat kinikilala ng lahat na propeta si Juan. 27. Kaya't sumagot sila kay Jesus at sinabi, hindi namin alam. Sinabi naman niya sa kanila, hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung anong otoridad ginagawa ko ang mga bagay na ito. Verse 28, ano sa palagay ninyo? May isang taong dalawang anak. Lumapit siya sa una at sinabi, anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho. Verse 29, ngunit sumagot siya at sinabi, ayoko. Ngunit pagkatapos ay nagbago ang kanyang isip at pumunta rin. Verse 30, lumapit ang ama ng sa ikalawa at gayon din ang sinabi. Sumagot siya at sinabi, pupunta po ako, ngunit hindi pumunta. Verse 31, alin sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kanyang ama? Sinabi nila, ang una. Sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga masamang babae ay mauuna sa inyo sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Verse 32, sapagkat dumating sa inyo si Juan sa daan ng katwiran at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga maniningil ng buwis at ng masasamang babae. At kahit nakita ninyo ay hindi rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya. Verse 33, pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang tao na pinuno ng sambahayan na nagtanim ng isang ubasan at binakuran niya ang palibot nito. Humukay siya roon ng isang pisaan ng ubas at nagtayo ng isang toreng bantayan. Ipinagkatiwala niya iyon sa mga magsasaka at nagtungo siya sa ibang lupain. So, magpapatuloy sa verse 34. At nang malapit na ang panahon ng pamumunga, isinugo niya ang kanyang mga alipin sa mga magsasaka upang kunin ang mga bunga nito. 35. Ngunit kinuha ng mga magsasaka ang kanyang mga alipin at binugbog nila ang isa. Binugbog nila ang isa. Pinatay ang iba at pinagbabato ang isa pa. 36. Muli siyang nagsugo ng isa pang alipin na mas marami pa sa nauna at gayon din ang ginawa nila sa kanila. Verse 37, sa kahuli-hulihay, sinugo niya ang kanyang anak na lalaki na nagsasabi, igagalang niya ang aking anak. Verse 38, ngunit nang nakita ng mga magsasaka ang anak, sinabi nila sa kanilang sarili, ito ang tagapagmana, halikayo, patayin natin siya at kunin natin ang kanyang mana. Verse 39, kaya't kanilang kinuha siya, itinapon sa labas ng ubasan at pinatay. Verse 40, kaya't pagdating ng Panginoon ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga magsasakang iyon? Sinabi nila sa kanya, dadalhin niya ang mga masasamang taong iyon sa kakilakilabot na kamatayan at ang ubasan ay ipagkakatiwala niya sa ibang mga magsasaka na magbibigay sa kanya ng mga bunga sa kanilang kapanahunan. 42. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ba ninyo kailanman nabasa sa mga kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ang siyang naging ulo ng panulukan. Ito ay mula sa Panginoon at ito'y kamangha-mangha sa ating mga mata. 43.
Kaya't sinasabi ko sa inyo, kukunin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagbibigay ng bunga nito. 44. Ang mahulog sa ibabaw ng batong ito ay maduduro. Subalit dudurugin ito ang sinumang mabagsakan niya. 45. Dang maninig ng mga punong pari at mga Pariseo ang kaniyang mga talinghaga, nahalata nilang siya'y nagsasalta tungkol sa kanila. 46. Ngunit nang naiisin nilang dakpin si Jesus, ay natakot sila sa napakaraming tao sapagkat tinuturing nila na siya'y isang propeta. So, ayan. Natapos na nating basahin ang chapter 21 ng Mateo. Ngayon naman ating papakinggan ang reflection ng bawat isa sa atin. Kung ano nga ba yung mga na-realize nyo o yung mga bagay na natutunan nyo sa pagbabasa ng ating chapter ngayong gabi. Sinong gustong mauna sa inyo? Ako. Ako na. Ayan. Ayan, magandang gabi po ulit sa ating lahat. Ayan po, wag niyo po ulit kakalimutan na i-share ang Bukal ng Buhay SDA Facebook page at mag-comment po kayo ng inyong mga prayer request. Ayan, so balikan po natin yung Matthew chapter 21 verse 18 and 19. Sinabi dito, kinaumagahan nang bumalik na siya sa lungsod ay nagutom siya. 19, nang makakita siya ng isang puno ng igo sa tabi ng daan, ito ay kanyang nilapitan at walang natagpuang anuman doon. Maliban sa mga dahon lamang, sinabi niya rito, kailan may hindi ka na muling magkakaroon ng bunga at natuyo kaagad ang puno ng igos. Ayun po, yung verse na yun ay nagpapatungkol po sa sinumpa ang puno ng igos. So yung puno po, di ba? Kung papansinin nating lahat, ang puno ay nabubuhay siya, nagiging sagana siya kapag nasisikatan siya ng araw, sapat siya sa sikat ng araw, kapag nadidiligan siya, pag sagana siya sa tubig. So kaya siya nag-grow dahil sa sunlight and sa water. So yung puno po ay parang nagre-represent po sa ating mga Kristiyano. Bakit po? Kasi tayong mga Kristiyano po, kung ating titingnan, we were blessed with an abundance of doctrinal. Katulad na lang ng alam natin yung second coming. Alam natin yung spirit of prophecy. Meron tayong spirit of prophecy. Meron tayong great controversy. Alam natin yung kung ano ang tunay na araw ng Sabat. Alam natin yon. Ngunit ang mali sa ating mga Kristiyano, alam natin ang katotohanan, ngunit nagiging tahimik tayo. Hindi natin siya na-share sa ibang mga hindi nakakaalam. Di ba nga, sabi dito, nagutom si Jesus. Nagutom siya. Ngunit nung pumunta siya sa puno na yun, ay wala siyang nakuhang bunga. So si Jesus po, nagre-represent po siya sa mga tao na uhaw at gutom sa katotohanan. At tayong mga nakakaalam, dapat tayo ang magsilbing bunga at pumuno sa kanilang sa kanilang kagutuman at sa kanilang kauhawan. Ayan. So, kaya Sister Rizal ay tungkol sa puno ng igos. So, totoo nga na ang mga taong hindi pa nakakaalam ng katotohanan, sila ang gutom at tayo ang puno ng igos na magpupuno ng kanilang kagutuman. So, ang sa akin naman ay ang pagpunta ni Jesus sa Jerusalem. So, makikita natin sa verse 21 hanggang sa verse 1 hanggang verse 11 na dito sinasabi na nung paparating pa lamang si Jesus sa Jerusalem, ang mga tao ay natuwa. Natuwa sila nung makita nila si Jesus. Ang kanilang mga balabal ay kanilang inilatag sa daanan upang magbigay pugay sa propetang si Jesus. Ngunit, pagpasok ni Jesus sa templo, ay marami ang nagtatanong, sino ba siya? 'Di ba? So, sinasabi doon na maraming nakakaalam. Tayo yung nakakaalam. Tayo yung nagbibigay pugay kay Jesus nung dumating siya. Pero pagpasok niya sa templo, ay sa Jerusalem, maraming hindi pa nakakaalam. Maraming nagtatanong, sino ba siya?
Sino ba ito? Ang marami din ang nagsasagot na siya ay isang propeta. Ngunit pagpasok niya sa templo ay anong nakita niya? Ang nakita niya ay mga nagtitinda, mga namimili. May mga tupa, may mga hayop, may mga nagtitinda na kanilang panghanapbuhay. Anong ginawa ni Jesus? Kanya itong nilinis. Kanyang ibinaliktad ang mga lamesa, itinapon ng mga paninda ng mga taga-Jerusalem. Dahil ang templo ay isang sacred. So kagaya na lang sa atin, ang templo natin ay hindi ang simbahan. Ang templo natin ay ang ating sarili. So kung madumi tayo sa pagdating ng Diyos, anong tingin niyong gagawin sa atin? Anong tingin niyo? Siyempre tayo ay, gaya ng mga paninda sa loob ng templo, tayo ay itatapon. So kailangan, bago pa dumating si Jesus, dapat tayo ay malinis na. So, sinasabi din sa Bible na, hindi lahat ng sasalubong kay Jesus, ay hindi lahat na nagsasabing, Jesus, Jesus, kilalanin mo kami, ay kilala ng Diyos, ay malinis. So, yung iba ay nakakakilala lang sa Diyos, pero ang kanilang sarili ay madumi. Sila ay makasalanan, hindi marunong mag-repent na kanilang mga kasalanan, hindi marunong kumilala sa kanilang mga kasalanan. So dapat, bago pa dumating si Jesus, bago pa siya makarating sa Jerusalem, dapat tayo ay malinis na. Dahil tayo ang templo ng ating Panginoon. Ang templo natin ay ang ating sarili. Tayo ang templo ng Panginoon. Dapat tayo ay pure at tayo ay malinis. Sa akin naman po. Sa akin naman po, ang gusto ko pong i-share ay yung itong chapter na may ang talinhaga tungkol sa dalawang anak. Basahin ko po ulit. Ano sa palagay ninyo? May isang taong dalawa ang anak. Lumapit siya sa una at sinabi, "Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho." Ngunit sumagot siya at sinabi, "Ayaw ko." Ngunit pagkatapos ay nagbago ang kanyang isip at pumunta rin. Lumapit ang ama sa ikalawa at gayon din ang sinabi. Sumagot siya at sinabi, "Pupunta po ako," ngunit hindi siya pumunta. So, sa talata pong ito ay maaari po natin itong ihalintulad sa atin bilang pong mga Kristiyano. Kasi halimbawa po sa kabataan, may mga programa po tayo na kung saan gusto nating ipaabot sa ibang tao na hindi pa nakakarinig ng balita ng Panginoon. Oh, yun. Opo, katulad nga nung crusade sa programa ng mga Kristiyano, ay meron pong mga iniimbitahang mga tao para umattend at dinggin nga yung bili ng Panginoon. Ngunit sa amin pong pag-iimbita ay may mga taong tumatanggi at ayaw po nilang tanggapin yung balita ng Panginoon. At may iba naman na nagsasabing pupunta, ngunit hindi po nila sinusunod yung sabi nila. Yung iba, minsan ay tumatago pa sa ganun at ayaw nilang pakinggan yung bilin ng Panginoon. So, sa talatang po ito ay mas maganda pong sundin natin yung naunang bata na kung saan nagkamali man po siya, hindi niya nasunod yung bill, hindi niya sinunod yung bilin ng Panginoon, ngunit natuto pa rin po siyang mag-repent at nagsunod at humingi ng tawad. So, kailangan sa atin pong bilang mga sumusunod kay Kristo ay kailangan po natin gawin na, ayun nga, matuto po tayong magpatawad mag-repent sa kung ano man po yung nagawa po nating pagkukulang. Amen. So, sa akin naman, ang talinghaga ng ubasan at mga katiwala na makikita sa verse 33 ng Mateo 21. So, sa akin naman dito, yung sa
verse 33, napakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang tao na pinuno ng sambahayan na nagtanim ng isang ubasan. So dito sa mga talatang ito, ang ating amang Diyos ang tinutukoy dito. Gayon din yung pag-invest niya sa atin ng mga yung pag-create niya ng sanlibutan ito. Dito naman, pagdating naman dito sa yung mga inatasan niyang mga magsasaka na kung mababasa natin sa verse 35, ngunit kinuha ng mga magsasaka ang kanyang mga alipin at binugbog nila ang isa, pinatay ang iba, at pinagbabato ang isa pa. So, dito, sa talatang ito, yung tinutukoy dito ay yung mga disipulo o yung mga anak ng Panginoon na inusig dati, hindi ba? Yung babaeng balo na pinatay, yung mga disipulo ng Panginoon na inusig dati sapagkat nga dahil naniniwala sila kay Jesus na siya namang hindi pinaniniwalaan ng mga Fariseo at ng mga iba pang tao na napakamakasalanan na hindi marunong mag-repent. Yung mga disipulo na ito, hindi naman natin sila masabing perfect, but nag-repent sila sa Panginoon, nagpagamit sila sa Panginoon. Tulad na lamang, di ba, ni Pablo na dati siyang makasalanan, inuusig niya yung mga naniniwala kay Jesus. Tama ba, mga kapatid? Inuusig niya ang mga disipulo ng Panginoon sapagkat sa isang iglap, sa isang kisap mata, oo, tama, dahil siya ay nabulag at doon niya na-realize na ang Panginoong Diyos lamang ang makakapagpagaling at makakapagpabalik sa kanyang eyesight. So, pagdating naman dito sa verse 39 na sinabi, kaya't kanilang kinuha siya, itinapon sa labas ng ubasan at pinatay. Ito yung tinutukoy dito ay yung anak ng may-ari ng ubasan na siyang naglikha nagtayo ng ubasan na yun. Yung ama, hindi ba ipinadala niya sa atin dito si Jesus? Siya ang tinutukoy na anak dito na pinatay ng mga magsasaka. Hindi ba tayo rin ang nagpapako sa kanya sa krus? Siya yung nag-bear ng ating mga burdens. Siya yung nagpapako sa krus para lang sa atin na ma-save tayo. Na kailangan mag-repent lang tayo na wag tayong masyadong maging mapagmataas sa ating kapwa na hindi porket sa tingin natin ay tayo'y almost perfect na o may iba nga na I'm perfect enough to be on that castle na nasa langit. Isipin natin na tayo ay nilikha lamang ng Panginoon upang sambahin siya na hindi natin dapat pagmataasin ang ating sarili kundi siya lamang at siya lang lagi. Yung talata na ito, ang buong chapter na ito ng Mateo 21, it's all about repentance na dapat mag-repent tayo sa Panginoon at hindi natin ipagmataas ang ating sarili na tayo ay perfecto sapagkat walang sino ang perfecto ngunit ang Panginoon lamang. So yan. So nakita ko may mga punto nga yung din yung mga reflection. Although, di ba, yung nabasa natin kagabi is hindi nalalayo din. Yung humbleness. Doon pa lang sa unang verse is yung paano pumasok si Jesus Christ o paano ginanap yung prophecy na sinabi ng isang prophet na siya'y makikita doon sa nakasakay sa isang asno. So 'di ba? Parang iisipin natin pwede namang mamahaling kabayo o sabihin natin karwahe. Pero nakita natin kung paano pinakilala si Jesus dito doon sa mababang paraan. At yun nga, isa rin doon sa punto ni yung kay Ate Rizel, yung puno ng igos. So minsan bilang practical din, di ba? Kung yung isang bagay is walang binubunga o walang ginaganap, hindi siya napapakinabangan. So minsan tayo din doon sa ating mga sarili, kapag wala tayong nagagawa, ganun din yung mangyari sa atin, katulad ng isang igos. Matutuyo at matutuyo tayo. Kapag dumating yung natin, matutuyo at matutuyo tayo na walang pakinabang. At doon sa pinakalas, yun nga, yung
nakita na-reflect ko rin is yung second coming na dito kung paano yung mga nauna, yung mga propeta, yung mga alagad, kung paano nila dinala yung mabuting pabalita. Nabitbit nila simula noon, naranasan nila yung mas mahirap, yung sakit, di ba? Paano sila pinatay, yung brutal na dahil nga dala-dala nila yung salita ng Panginoon, maraming hindi naniniwala, maraming hindi nakakaalam. Dahil dun sa pananampalataya na yun yung naging dahilan. Pero nakita natin na hanggang sa pagparito ng Panginoon ay ibinahagi pa rin yung mabuting balita. Kaya nga doon sa mga tumanggap at sa mga hindi. So, ang malaking isang tanong ngayon, katulad ngayon, nasa huling kapanahunan na tayo. So, isang malaking kaisipan din kung ano ngayon, kung tatanungin natin yung mga sarili natin, handa na ba tayo? O tayo ba mismo is ready na sa pagdating ng Panginoon? So, di ba, katulad nga ng pagparito ng Panginoon, kailangan din natin isipin yung natin, kung ready na nga tayo. So, nakakatuwa din na, yun nga, isang pagpapaalala sa atin na hindi lang tayo dapat ngayon mag-enjoy kasi na tayo COVID-free o something na parang hindi na kumbaga paunti-paunti, pero hindi itong bagay para magsaya sa kung ano yung natin, kundi isang pagpapasalamat natin sa Panginoon na na unti-unti tayo na ibinabalik at lumalapit sa Kanya. Amen ba mga kapatid? Amen! So, sa muli, inaanyayahan po namin kayong manood ng gabi-gabing live sa parehong Facebook page at YouTube channel. Ang pangalan po ng ating page sa Facebook ay Bukal ng Buhay SDA. At sa YouTube naman, huwag niyong kakalimutang i-subscribe at i-hit ang notification bell para ma-notify kayo kapag nag-update ng panibagong video. At sa muli, don't forget to comment, like, and subscribe. Tayo po ay handugan ng napakagandang awitin na nagbumula rin sa inyong mga kapatid. Kasama si Brother Bueno Agom.
So, sa muli, inaanyayahan namin kayong manood ng gabi-gabi nating Facebook Live at YouTube, sa YouTube channel natin. Don't forget to subscribe and hit the notification bell. At ngayon naman, tayo'y mananalangin. Papangunahan tayo ni Sister Rizel sa ating adoration. Sa confession ni Brother Boyet. Bueno Agum. At supplication ni Brother Samuel at thanksgiving ng inyong lingkod. Tayo po lahat ay lumuhod. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming banal at makapangyarihan ka po sa lahat. Pinupuri ka po namin, Panginoon, sapagkat kayo ang aming Diyos. Pinupuri ka po namin sapagkat kayo po ang Diyos na tapat, Diyos na mahabagin. Panginoon, pinupuri ka rin po namin sapagkat ang iyong pagmamahal sa amin ay hindi matutumbasan. Sa pagpapatuloy, Panginoon, sa kabila po ng inyong kabutihan, sa kabila po ng inyong dakilang pagmamahal, kami po, O Diyos, ay patuloy na nagkakasala. Panginoon, kami po, O Diyos, sa gabing ito, tiklop tuhod, humihingi po, O Diyos, ng tulong sa inyo, ng kapatawaran ng aming pagkakasala, ng pagtubos, Panginoon, sa amin, na kung sakali kayo darating sa madaling panahon, nawa po ang bawat isa sa amin ay magmana ng buhay na walang hanggan. Panginoon, patawarin niyo po kami, O Diyos, kung minsan kayo po'y nananawagan, ngunit hindi kami nagtutugon. Nawa, turuan kami, Panginoon, tulungan kami ng bawat panawagan ay amin pong tugunan at higit sa lahat, Panginoon, ang amin pong sinumpaan na magpagamit sa inyong gawain ay amin po nawang gawin. Nawa ay patawarin kami, Panginoon, kung saan niyo po kami nasumpuan na kulang nagkasala. Sa isip, sa salita at sa gawa, lihiman po ito hayag sa pangalan ni Jesus. Ama, sa pagpapatuloy, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat binigyan niyo po kami ng buhay na aming natatamasa sa araw na ito at sa patuloy po kaming nagpapasalamat sa bawat biyaya namin natatanggap sa araw-araw, ang mga malulusog na pangangatawan at sa bawat kasiyahan naming nadarama na amin kayong patuloy na nasasamba at patuloy ninyo kaming ginagamit. Maraming salamat dahil iningatan nyo kami sa gabi-gabi naming pagpunta dito sa Iglesia ng Westcom at patuloy niyo pong kaming binibiyayaan ng mga gumagabay na maanghel. At maraming salamat po sapagkat ginagawa niyo pong possible ang pag-live namin sa gabi-gabi at pag-guide po ninyo sa aming mga viewers at gayon din po ang mga blessings na patuloy pa naming matatanggap. Sa pagpapatuloy po, Diyos, ng aming pong panalangin. Ama, isang pagkakataon na aming pong mailapit muli sa inyo ang aming pong mga hinaing. O Diyos, sa gabi pong ito, aming pong idinadalangin, Ama, ang pamilya po ni Ate Peng. Siya po ay pumanaw na. O Diyos, ang pag-ali po ng Holy Spirit sa kanya pong family ay inyo pong ipagkaloob. Ganun din po, ang operation po ni Sister Yume Bundal Bunyag, ang kanya pong first recovery, ay amin din pong idinadalangin. Ganun din po si Ate Arcel. Sa kanya pong sakit ngayon, ay inyo pong nawa siyang pagalingin ng inyo pong kamay. At siya po ay amin din pong makasama. Ganun din po si Sister Donabel Concepcion. Kanya rin pong kalusugan. Pati po si Sister Colleen Navarro. Yan po ang incoming operation po ni Sister May. At ang mga newly baptized din po ay amin pong sinasabi sa inyo na manatili po ang newly baptized in all district of Palawan missions. Yan po, naway patuloy niyo pong samahan ng Holy Spirit at patuloy na kayo po ay siyang gumabay sa bawat isa. At ang ito rin pong evangelism mo, Diyos, ay patuloy niyo pong samahan at patuloy po, Diyos, na magpakilala na kayo siyang patuloy namin na nagmamahal at sa lahat pa po, Diyos, ay amin pong
nilalapit ito at nagpapakumbaba. Naway Ama, ang mga dalangin ay magkaroon po ng katugunan. Amin itong ibus na hiniling at tinadala sa Panginoon at tagapagligtas. So, sa muli, maraming salamat po sa ating mga viewers na patuloy na umaantabay sa ating gabi-gabing live. Huwag niyo pong kakalimutang isubscribe ang Bukal ng Buhay SDA Facebook page at gayon din po ang ating YouTube channel na i-hit niyo po ang notification bell at patuloy kayong man-notify sa aming mga i-add na mga video. At sa muli, kami po ang mga masisigasig na kabataan ng mga Jacana ng Jacana SDA Church. Ako po si Friendly Baslan. Ako po si Brother Samuel. Ako po si Sister Rizel. Yan, ako po si Judith Baslan. At dyan po mapili. Yan. So ngayon po kami ay babati po namin ang mga miyembro ng Jacana Adventist Church. Lalo pinapangunahan po kami ni Elder Jason Dalabahan and Elder Bueno Agom and Brother Nestor Legaspino. And sa patuloy po, inanyayahan namin kayo na patuloy na manood at makinig sa Youth Prayer Ministry ng Central Palawan F District lead by Adventist Youth of Jacana SDA Church. Yun lamang po at maraming salamat sa pakikinig at panunood sa amin gabi-gabi. Muli, magandang gabi sa inyong lahat. God bless po. You can experience something that is grand. You can experience something that is marvelous if you let the Savior take you by the hand.